Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, kasunod po ng cancer sa baga. Cancer sa prostate po ang pinakakaraniwang uri ng cancer na tumatama po sa mga kalalakihan. Kabilang ito sa nangungunang 10 nakamamatay na cancer sa Pinas o sa Pilipinas. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon Year 4. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog. Magandang tanghali mga kasama, mga suki at especially sa ating mga machong listeners. Macho. Mga macho. Bakit macho? Ma'am? Bakit macho? Dahil yung topic natin para sa kanila. Pero wait lang ma'am, batiin muna natin. Batiin muna natin ang ating napakasipag mga kasama na Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, Asek Bernie. Magandang hapon din, Rod. At batiin ko rin muna yung mga taga Osami City. Mga macho din ba yung mga yan? Macho yung macho incoming mayor. Pero ang outgoing mayor, si Mayor Nova Princess Chavez, maraming salamat sa hospitality ninyo, tsaka ang inyong City Nutrition Office. Lahat na rin ng mga members ng Sangguniang Panlunsod, lahat po ng mga barangay na binisita at in-evaluate ng team last week. Maayos po kaming nakauwi ng Manila. Maraming pong salamat. Ayun. Maraming salamat. Oo. At maraming salamat din sa ating mga suking taga-pakinig natin dito sa radyo mo sa Nutrition Rod. At sa mga listeners namin mga guys, kaya sabi ni Rod macho. Mga macho. Dahil para yung sa topic inyo, natin ang para sa kanila. Episode na yun, dahil ang paksa natin na prostate cancer ay sa lalaki lang nangyayari. Hindi pwede kami mga chicks. Mm-hmm. Oo, kaya kayo lang po. Siyempre, invited din natin yung mga girlfriends nila, mga partners nila, mga asawa, pati yung mga ibang kamag-anak na makinig sa kasi pwede rin silang napaka-importante, dahil halos 20 or 20 sa bawat 100,000 Pilipino o isa sa bawat 8 ang tinatamaan ngayon ng prostate cancer. Naku ma'am, natakot naman ako dun sa sinabi nyo. Mga lalaki lang At nakaka-alarma ma'am. Oo, nakaka-alarma nga kasi yan statistics natin ang latest. Pero kaya naman ang ating pamahalaan, ang Department of Health in particular, ay pinagdiriwang ngayong buwan. Remember last week ang tinakal natin kidney, no? Sakit kidney naman sa bato kasi National Kidney Month ang June. Pero maliban sa National Kidney Month ang June, ito rin ay National Prostate Cancer Awareness Month. Ayun. Buti na lang, Ma'am Bernie, hindi ako absent today. Dahil kundi mamimiss ko tong talakayan. Bakit nga ba po kami lang mga lalaki ang nagkakaroon ng ganitong klaseng sakit? Cancer? Opo, yung prostate cancer. Kayo lang yung may prostate gland. Ayun. Kaya siguro ipakilala na natin ang ating guest resource person. Dahil yung mga tinatanong mo sa akin, baka hindi ko masagot, Rod. Siya lang ang makakasagot, makakatulong sa atin, ipaliwanag itong mga ito. At ang atin pong guest, studio guest at resource person na isang urologist o isang specialist sa kidney rin, urologist. No? Opo. Tapos siya ay fellow ng Philippine Urological Association at member din po ng Philippine College of Surgeons. So Surihano nag-ooperate. Nag-ooperate. Oo. At wala pong iba kundi si Dr. Gavino N. Mercado Jr. Good afternoon po, Dr. Mercado.
at welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon. It is a privilege po sa akin na ako po'y makapili nyo, Rod and Asek, dito po sa programa ninyo. Thank you po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw nito. Thank you very much for being with us kasi alam ko na napaka-busy ninyo at meron pa kayong clinic maya-maya. Ano po? Opo. So, sige Rod. Sige po. Oo. Ang unang tanong natin kay Doc, gaya ng sinasabi nga kanina ni Asek, ni Ma'am Bernie, dahil sa prostate gland, kung bakit yung mga lalaki lang nagkakaroon ng prostate cancer. Ano ba po itong prostate gland? Ang prostate gland po ay matatagpuan po sa ilalim ng pantog. Opo. At doon din po dumadaan yung atin pong daanan ng ihi, yung urethra. Okay. Now, ang prostate gland po ay ito po ay sex accessory gland. No? Ito po ay nagagamit po natin sa ating kabataan para po sa makakabuntis. No? It secretes some secretions na nakakatulong po sa sperm. No? It secretes zinc para po sa antibacterial po yan and some nutritions po para po dun sa sperm. Para healthy yung Para sperm. healthy po yung sperm. Does it improve motility para mabilis siyang mag-travel? Ganun? Meron din po siyang mga binibigay na ganoon. So, importante pala siya. Importante po siya habang tayo po'y bata pa. Okay. So, ano naman po yung prostate cancer? Ang prostate cancer po is like any other cancer. Ito pong prostate gland ay tinatamaan din po siya ng cancer. Ano? Kung meron tayong... Sir, malaki, excuse me po. Malaki ba siya na gland? Anong Actually, size it's po niya? about 20 grams. No? Itong po yung madalas namin ginagamit, 20 grams. But I think sa Filipino po, it's much smaller. Mga 15 grams po siguro siya. So, a pea size, mga ganito lang Maliit po lang siya. pala. Opo, maliit lang po siya. Pero pagdating po ng 40, lumalaki na po siya. Isa lang po siyang piraso. Opo. Oo, dun sa part ng ano po? Pantog po, urinary bladder po. Okay. Okay. So yung cancer, prostate cancer, ano po yung mga sanhi? Well, marami pong nasasabi nating sanhi, but according po sa ating mga nababasa, ito po ay associated po sa pagtanda. Associated din po ito sa race, no? Mataas po ito sa mga Black Americans. There are also coming out some researches na it is also probably associated po sa high fat intake. Meron na rin po tayong nakikitang mga ganoong mga sulat or mga pag-aaral na nakikita nila na kasi po meron pong mga kung halimbawa nasa Japan ka, mababa po ang incidence ng prostate cancer doon. But if a Japanese went to America, to the US, ang kanyang chance to have a prostate cancer will be just the same as that of American. So they were saying that probably some yung environmental factors will also play a role. So mataas din po ito lalong-lalo na kapag may lahi kayo, no? Halimbawa po ang inyong ama, genetic, ang inyong pong uncle, mataas po ang rate na kayo po yung magkakaroon So din. namamana din pala ito. Opo. May predisposition. May predisposition po. Meron po yung mga symptoms, Doc? Usually po, ang prostate cancer are usually asymptomatic. Ito na Kaya naman nga tayo. po tayo, we are really, kami po ay nagsusumikap na maging aware ang mga tao po para ho mapa-examine lagi ang prostate cancer, ang prostate po. Sa dahilan po na usually wala ho siyang symptoms, lalong-lalo na ho sa early part. Kasi po ang prostate cancer usually ang naapektuhan po niya yung outer part, no? Kung ito po yung prostate, no? Ang prostate cancer po yung nasa likuran ng tinatamaan. Yung sa likuran ho na yan, yun po yung nakakapa. No? Maganda po kasi, no? Magaling talaga ang Diyos na ando doon nagkakasakit pero madali siyang makapa by rectal examination. No? Kung nasa loob siya, mahirapan siyang kapain. Pero yung tumutubo naman sa loob, yun naman po yung benign enlargement. Ito po yung tinatawag nating BPH. Yun po yung mas maraming simptomas. Now, pagka maging malala na, lumaki na po yung prostate cancer, that's the time na para ho siyang BPH din yung kanyang mga simptomas. Ano ho? Katulad ng madalas maihi, lalong-lalo na sa gabi, madalas bumangon, ano ho? Yung natulog ka na, tapos gigising ka na, iihi ka ng pakonti-konti.
Sa madalas umaga, pero konti po. Opo, yun po Madalas yung ano pero doon, no? konti. Hindi ho yung madalas tapos madami. Hindi po yun. Usually ho yun, madalas na pakonti-konti. Paputol-putol po ang ihi. Installment yung ihi nila. Opo. Paputol-putol. Pagkatapos ng umihi, may natitira. Yun hong Tapos masakit po. Kumikirot ba? Hindi po talaga masasabi natin yung sakit para sa prostate cancer, no? Usually may associated infection yan. Ang dysuria is also, pero hindi ho siya talaga grand part ng ano. Ang sakit po, pagka grabe na ang prostate cancer, usually bone pains. Yung mga pangalan to, yung baywang, ganyan. Yan po yung madalas. O kaya likod. Yung likod po, meron ho yung Lower mga ganyan. back. Opo. May mga ganun ho ako naging mga pasyente, no? Ang kanilang symptoms lang is pain. No? So, pupunta sa'yo, masakit po yun dito. Tapos pag kinapa nyo ho, yun. Yung pala prostate, may prostate cancer na siya. Napakatigas na po nung prostate. So, marami po ba nang namamatay? Mataas ba ang mortality rate sa mga may cancer? Or well, ang masama po kasi dito, lagi ho natin natatagpuan sila ng late na. late Because stage of, na. siyempre, hindi ho natin laging nakikita sila o hindi sila nagpapatingin. So, basically, kung ganun po, mataas po noon. But nung nagkaroon po ng mga ibang mga testings, such as yung PSA lumabas, somehow nagbaba po ng konti. Nababaan po kasi po naging aware at nas marami ho ang naoperahan ng prostate cancer kaysa nung hindi pa na-discover yung sinatawag nating PSA. Paano po ba ina-assess, Doc? Sabi mo kanina hindi nagpapatingin. Opo. Kaya ano po ba ang regimen or ang protocol? Well, ang ano po namin is actually ang prostate cancer ngayon it does not only start at 40 Kasi we are getting, in fact, I had a patient siguro mga 40 years old or even older. Opo. May prostate cancer na. Usually ang prostate cancer po is napakabagal pong tumubo yan. So, basically, kung titingnan ho natin, ang doubling time po kasi yan is mabagal. Siguro by 30 years old, meron na siya. Kung siya po ay nagkaroon ng 40 years old. Usually po, pag ang prostate cancer po ay nasa bata lumabas, these are usually yung mga high grade. Ano po yung high grade? High grade, yun ho yung mga aggressive type. So, may mga types po kasi yan. Pagka Pero yan naman ba yung sa delikado, matatanda, Doc? Oo. mas mataas mas po siya. Kaysa dun ho sa lumabas ng matanda na. Halimbawa, 70 years old, 75, 65, yan. May mga mas mataas po dyan ang mga well-differentiated o yung hindi masyadong aggressive. Tapos yung ano po, yung recovery or yung pagkagaling mataas din naman po. Pag naabutan po natin ng early stage, napakaganda po ng kanyang cure rate. Cure rate, oo. Okay, so Okay. Naku, talagang nakatutok yung mga kasama natin doon sa nabahala kabila. lang ako ron doon sa sa first word Ni Doc. Doc na Opo. asymptomatic. Kasi po last week asymptomatic Ganon din yung sakit yung sa mga bato. sakit sa bato. Naku. Walang Kaya mga na, senyales. walang senyales. Yun ang nakakatakot doon. Kaya mas mainam kung kaagad sila magpakonsulta sa doktor. Yes, opo. Right, Doc? Alright. Anyway, reminder friends, pwede ninyong mapakinggan muli at mapanood po ang ating episode ngayon at ang mga nakaraang pang episode. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word po yung Radyo Mo sa Nutrition. Tsaka Rod, pwede rin tayong Opo, ma'am. maging friends nila sa Facebook. Yes. Oo, facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition din po. I-follow nyo rin kami sa Twitter, twitter.com/Radyo Nutrition. Break tayo sandali mga suki para sa ating text question of the day. Eto na po. 6 ang mananalo rito ng tig 50 pesos load. Okay, magbigay lang po ng isang sintomas ng prostate cancer. Napakabilis, napakadali mga kasama. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space. Siyempre ang sagot. At yung address pala dapat kompleto, Ma'am Bernie, no? Oo. Kahit barangay at saka Kahit town barangay. lang. Oo. Pwede na po yon. Siyempre, ang sagot at isend ito mga kasama sa 0919-884-0659. Ang unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot ang mananalo ng tig 50 pesos cellphone load. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon.
Congratulations sa radyo mo sa nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Lifestyle diseases, iwasan. Kumain ng wastong pagkain. Mag-ehersisyo araw-araw. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at poor diet. Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain na matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. At ang ating paksa ngayong hapon ay sadyang napakahalaga kasi particular na sa mga lalaki ang prostate cancer. At ang ating panauhing resource person sa studio ay si Dr. Gavino Mercado Jr., isa pong urologist at fellow ng Philippine Urological Association at member po ng Philippine College of Surgeons. Doc Gavino, gusto ko lang pong balikan yung sabi niyong rectal examination kasi I think meron din po ang Department of Health ng public health program on rectal exam. Ang tawag yata doon, PADRE. Opo. PADRE. Paki-describe naman po para Well, ang POA with the Department of Health po, ninulansad po namin yung prostate awareness, no? Na kung saan ini-examine po namin yung mga kalalakihan beyond 40 years old and above na magpakonsulta po at libre po ito, no? Usually kakapain po namin yung prostate. Yung iba ho kasi nalilito yung digital rectal examination, akala nila computerized, no? Kasi digital. Ano? Digit yung kamay. Digit po kamay. Kaya pagka nakita na ng pasyente na daliri lang pala gagamitin. Nabibigla. Asan yung computer? Ganun pala. Nabibigla ho sila dahil walang computer. Daliri lang pala. Digit. Yan po, no? Digit. So, usually po, ipinapasok po namin yung aming daliri sa may puwet po ng lalaki at kinakapa po namin ang prostate dahil nakakapa po namin ang prostate with that. Hindi po yan mobile yung prostate nasa isang lugar usually po. Hindi ho siya mobile. Okay. So madali naman. Madaling ilang kapain. minuto po yun kasi baka ano lang po yan, segundo lang po. Segundo lang po. Mga 5 seconds. 5 seconds. Siguro. 5 seconds. 5 seconds. And hindi naman po kailangan na anuhin sila yung anong tawag doon? Anesthesia? Hindi naman. Well, depende ho kung gusto nyo pang, pero usually hindi na namin nilalagyan po. Okay. Meron po bang way to makaiwas sa pagkakaroon ng prostate? Kasi po kung pag-uusapan ho natin na makaiwas, it's not only for prostate cancer itself, but for all types of cancer. Of course, we follow yung rule na good nutrition, good exercise, yun hong less stress sa buhay because I believe personally that stress has some effect in our health, no? Yun po yung mga and of course taking your vitamins or yung micronutrients na tinatawag po. Meron po bang specific micronutrient na kailangan sa prostate? Well, there are reports. Selenium is also good for prostate, no? Isa ho yan sa binibigay po namin. Zinc is also good. So yung mga pagkain na high in selenium and zinc, maganda rin po sila sa prostate health. Okay. Yan po siya. Paano naman po ang gamutan? Ang gamutan po sa prostate cancer? Oo, sa prostate. Ang kagandahan po kasi... excuse me, Doc. Bago tayo pumunta sa prostate cancer, meron bang ibang sakit pa ang prostate gland? Opo. Yun pong counterpart po ng prostate cancer is yung benign. Ano? Okay. Pag sinabi ho natin benign, hindi siya cancer. Okay. Ito po yung madalas. Na makita po natin sa mga pasyenteng. Ito naman po sa sakit ng matatanda. No? Magsasimula ho yan. Siguro mga 50 or 60 yan, magsisimula na ito ho yung madalas ang maraming symptoms na halos kapareho na rin po ng prostate cancer kung advanced na. Ito po rin umiihi ng dugo. Yan. Isa rin ho yan sa simptomas nito.
So ito yung tinatawag nating BPH, no? Siguro makikita nyo ho yan, marami na po yan sa literature, sa internet, you can see that already. Paano ginagamot, Doc, yung benign? Yung benign po, there are medical management na pong available. So gamot. Gamot po. Isa pong, of course, the standard po pa rin is yung kinakayod. Kinakayod Opo. yung growth. Yung growth po yan para ho lumuwag uli yung daanan ng ihi. Oo. Yung gamot, sir, Doc, mahal yan? Mahal? Hindi Dun na po ngayon. Sa mga pobre, mga mahihirap nating baka nagapakinig. hindi nila kaya, ma-burning. Ma-assure lang natin kung ano. Kung Hindi anong naman po, range. may mga brands na rin po na mura na po. Abot kaya na rin po. Okay. Meron kayong range, alam nyo kung mga magkano yun? There are mga 30 pesos po. Pang matagalan po ang treatment? Usually po, ang mga medical management po are usually long term. Hindi ho yan na 1 week lang magaling na. Hindi po. Kasi ang mga gamot po are just symptomatic relief. So you're just treating the symptoms. Oo. So kailangan pa rin pakayod? Well, hindi naman po lagi. There are patients na they are good enough for medication, but there are really patients na hindi na pwede ho. Siko, yun po yung ating inooperahan. There are indications para ho Kailangan operahan. katulad ng hindi na maihi, no ho? Okay. At hindi na talaga matanggal after several trials, yung umiihi na ho ng dugo, may karoon na ho ng mga komplikasyon katulad po ng yung tinatawag ho nating bato sa pantog. Nagkakaroon na ho ng, yan po yung secondary ho yan sa prostate enlargement. Ano ho, yung nagkakaroon na ho ng bato. So, these are some of the indications that we have for surgery. Tsaka siyempre ho, pag hindi na gumagana yung gamot, no ho, inom siya ng gamot, ganun pa rin ang pag-ihi niya. Ayan po. At tsaka ho yung tumataas na yung creatinine niya. O kailangan na po yan. Nagre-release na siya. Hindi na nagagamit yung protein. Hindi na ho na ilalabas ng maayos yung lason sa katawan. Lason. Opo. Sa benign pa rin po yun? Benign. Pati ho sa cancer, pwede rin ho yung ganun. Ano pong epekto nung bakit sabi nyo kanina hindi na siya nilalabasan ng sperm? Ganon ba yun? Meron pong hindi na rin tumitigas? Hindi po. Iba naman po sa pagtigas. Kasi baka akala ng mga nakikinig natin magbabayagra lang sila, okay na. Hindi po. May connect po yun? Wala? Usually, nagkaroon ho ako ng ganung pasyente na dumating, ang complaint po is hindi na ho siya nagkakaroon ng ejaculation. Definitely may erection siya, but dahil malapit po yung yung organ po ng vas deferens at saka yung seminal vesicle, magkakadikit po yan sa prostate. At yan po ay inaatake rin na nai-involve din po pagka sa mga far advanced prostate cancer. Pero hindi siya konektado, iba po siya dun sa hindi siya nakaka-ejaculate. Ay may iba isa ho siya sa mga masasabi nating maaaring maging komplikasyon po ng far advanced prostate cancer. May pahabol lang na tanong, ma'am. Yung texter natin, si 65 sa text line natin. Anong pangalan niya? Hindi niya na ilagay yung kanyang pangalan. Wala siyang pangalan. Pero yung tanong niya, pag kulang ba daw sa sexual activity, Doc, posibleng magkaroon ng prostate cancer? Hindi po yan ay totoo. Hindi ho siya totoo. Oversex and undersex. Myth lang yan, Doc? Opo. Oversex and undersex is not associated with prostate cancer. Kasi yung iba, ganun din yung kanilang iniisip Baka posible magkaroon. So walang katotohanan yan? Wala po. Klaro. Okay. Pero yung kakulangan ng ihi, hindi po ba yan associated din sa ibang sakit, Doc? Yung mga diabetes, mga ganon, hindi ba rin parang symptom? Hindi po. So, paano po ginagamot yung cancer naman? Yung cancer naman po, once we get it early, we have a lot of ways of dealing with prostate cancer. Pag umaaga pa ho, of course, meron ho tayo yung surgical, yung tinatawag ho nating radical prostatectomy, wherein we really remove everything. We remove the whole prostate at may kukuha po kami ng mga kula-kulani din po sa gilid. Yan po yung tinatawag nating radical. Of course, there are other modalities katulad po ng radiotherapy, na meron po tayong brachytherapy dito po sa Pilipinas. Meron din po tayong HIFU or high intensity focused ultrasound, also available here. We also have cryotherapy. Yun po
ano naman, malamig naman po ang ginagamit natin. Okay, yun po yung the usual na ginagamit po natin pagka-early. Pagka sa mga late naman po na hindi na ho natin matanggal ang prostate dahil advanced na ho siya, we also do yun naman pong hormonal treatment. Ang isa ho sa mga hormonal treatment can be divided into two. Yun hong inooperahan. Yung inooperahan po, tinatanggal yung bayag. Kinakapon. Okay. Ano yung bayag? Yung mahaba o yung... Yung testis po. Yung itlog. Yung itlog po. Okay. Yung tinatanggal po natin because... Pag hindi tinanggal, Doc, ano mangyari? Kasi po, ang isa hong yung gives nutrition to prostate cancer is yung testosterone po na galing sa bayag. Sa bayag mismo. Okay. So kailangan talaga we remove it. Paano yun pag tinanggal na? Hindi na siya magkaka-baby, ganun? Well, definitely po. Hindi na. Hindi na po. Sobrang radical naman nun. Kaya, Hindi rin masarap. Hindi naman po kasi basically mababawasan po kasi ang libido no? Okay, yun po ang isang problema nun. It is not actually radical in a sense. Kasi po isang nakakatulong lalong-lalo na ho talaga kung injectable o yung medical castration na tinatawag, may kamahalan po siya. And you have to give it as long as he's nagre-react po sa gamot na yon. Kasi ang gamot po, pinabababa niya yung testosterone. Yun po yung epekto nun. So, parang sinasabi niyo, ito yung murang paraan na talagang tanggalin na lang natin. Effective po Nako. rin siya. Ano? Tapos yung problema. isa pong klase, yung hormonal surgery, ano pa po yung isa? Hormonal surgery, meron na rin po tayo sa mga chemotherapy. Meron na rin po tayo niyan. Meron na po tayong oral chemotherapy. Kaso ito po yung mga mahal na talaga, yung mga advanced stages na po na hindi na ho nagre-react sa hormonal treatment. So dapat talaga ma-examine para malaman. Para ho mataas po kasi ang cure ang cure rate ng prostate cancer. Doc, meron tayo, Doc, ng isang tanong galing kay Toto ng Makati City. Anong test po ang kailangan upang malaman ang kondisyon ng prostate? Well, one test ginagamit po namin ngayon is yung prostate-specific antigen. So, ang prostate-specific antigen is taken sa dugo. No? Kinukuha po natin yan. At meron pong normal level yan. The usual normal level na ginagamit natin is 0 to 4. Okay. Pag more than 4? Well, there are disease entities din po na nagpapataas niyan, katulad po ng BPH, so, i-eliminate prostatitis. Yun, we have to look into it. So, ito yung first first yan po ginagawa po prostate-specific antigen. And usually, blood analysis. Ginagawa ho yan basta 40 years old. Nagpapa-PSA. As a usual, dapat? Personally po, I recommend PSA. once 40, magpa-PSA ka na. For more than 40-year-old. Okay. So, bawat lalaki po na sana nakapakinig kanina ay ngayon, lahat po tayong lalaki, kayo palang lalaki, meron po ng prostate gland. Ito yung mahalaga daw po sa reproductive capacity. Gayunpaman, marami ang nagkakaproblema sa prostate at habang nagkakaedad, importanteng maging alerto sa mga palatandaan ng prostate cancer. Maraming paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate cancer. Yun na nga pong nasabi ni Doc, if you're 40-year-old and above, pagtungtong ng 40, magpatingin regularly ng inyong dugo for prostate-specific antigen at kung normal, kung 0 to 4. Maraming paraan para maiwasan ang pagkakaroon niyan. Kabilang na po ang healthy lifestyle, iwasan po ang stress, good exercise, at good nutrition. Yan. Maraming salamat po sa ating bisitang expert na si Dr. Gavino N. Mercado, urologist and fellow ng Philippine Urological Association Incorporated at miyembro po ng Philippine College of Surgeons. Alright, thank you very much po, Dr. Mercado. Susundin ko lahat po ng inyong ipinayo. Tiyak, gayon din ang gagawin po ng ating mga lalaking listeners. Your parting words po, Doc? Dun po sa mga nakikinig, meron po tayo ngayong June 15, free DRE po ito, yung padre po namin na ginagawa every year.
Gagawin po ito sa Metro Manila po, yung lahat po ng major urology centers po, National Kidney Institute, Veterans Memorial Medical Center, Jose Reyes, UE, UST, UP. Free po yan. Ano, ginagawa po natin yan. Magpa-examine po tayo mga kalalakihan po. Ito po para sa mga ama. No, para makita pa nyo yung mga apo nyo. Okay. Magpa-examine po kayo sa darating na June 15 po. The whole day po yan ang anong yan. Digital rectal examination para sa mga papa. Tama. Huwag kayong maghanap ng computer. At Hindi digital yan. Digital. At tamang-tama dahil malapit yung Father's Day, magandang regalo yan para sa mga ama, sa mga tatay. Alright. Once again, maraming salamat po. Maraming Dr. salamat Mercado. din po. Maraming salamat po. At Ma'am Bernie, eto na yung ating 6 na winners na magwawagi po ng 50 pesos cellphone load. Okay. Unang winner from 25 Diamond Street, Villarita, San Pedro, Laguna. Kanyang sagot, madalas na paunti-unti ang ihi. Correct. Princess Faye Bolor. Congratulations. Ang pangalawang winner naman from City Homes Phase 1 Molino, Bacoor City. Madalas na pag-ihi pero konti lang. Congratulations to Nene Jimenez. Pangatlong winner naman si Cristina Martin from Jose Rizal Street, Santo Tomas, Nueva Ecija. Bone pain. Correct. Okay. Pang-apat na winner natin. Bakit puro babae Mila Nebres from Barangay Sabsaran. Kasi sabi nyo kanina, Ma'am Bernie, hindi lang yung mga lalaki, pwede yung mga GF, yung mga Mrs. Makinig din sila. Kaya sumali din sila sa tanong natin. Mauban, Quezon. Madalas na pag-ihi sa gabi. Tama, Mila, congratulations. Panalo ka ng 50 pesos load. Ang pang-anim na winner ay si Conchita Jenzen from Noveleta, Cavite. Sakit sa baywang ang kanyang sagot, Ma'am Bernie. At ang ating last na winner, yung pang-anim, ay from Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Congratulations to Evelyn Soriano. Pag-ihi na madalas female. at paunti-unti. Kaya nga sabi ko, puro babae ang ating winner. Congratulations sa inyong lahat. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Salamat din po sa inyong pakikinig sa DZXL 558 kHz at panonood po sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado 12:30 ng tanghali. At tandaan po mga kasama, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Emergency! Emergency! Sugat! Sugat! Don't worry, Iodo Strike agad. Iodo Strike, 10% antiseptic solution. Iodo Strike, pang wound emergency for the